Saksi si Nesha Hernandez sa pasakit na natamo ng kanyang ina bago ito binawian ng buhay. Kitang-kita mismo ng kanyang dalawang mata kung paano ito hagupitin ng kanyang mata pobreng lola. Hindi kasi matanggap ng babae na isang mahirap na kagaya ng nanay niya ang nabuntis ng nag-iisang anak nito na noon ay nag-iisang tagapagmana ng isang napakalawak na lupain na sakop ng Luzon. Namatay sa pighati at paghihirap ang kanyang ina. Sa batang edad, nalilok sa isipan ni Nesha ang isang salita, ang paghihiganti. Iyon ang naging lakas at nagbigay ng determinasyon sa kanya upang ipagpatuloy ang buhay kahit pa isa siyang bastarda. Paglipas ng 10 taon, bumalik si Nesha sa dating bayan. Dala ang isang pangako, magbabayad lahat ng mga taong umapi at nagpahirap sa kanya at sa kanyang ina. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nakilala niya ang lalaking babago sa lahat ng kanyang plano. Si Thunder Del Rio, isang binata na mula sa Manila. Sa unang tingin ay mai-inlove kaagad ang isang dalaga dahil sa taglay nitong kakisigan at kagandahang lalaki. Doon nagsimula ang lahat dahil ang binata ay kinababaliwan ng kanyang half-sister. Si Irene, nakakita si Nesha ng isang dahilan para makapaghiganti sa umapi sa kanila ng kanyang ina. Tumayo si Nesha sa teres ng inuukupang hotel room sa San Luis. Malakas ang hagupit ng hangin. Pabugso-bugso rin ang dala nitong ulan. May bagyo ayon sa internet. Tamang-tama ang panahong ito na maiyahalin tulad sa naging buhay niya noon kasama ang kanyang ina. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya at isinara ang ring curtain ng salaming bintanang iyon. Parang bagyo rin noon ang naging kapalaran niya. Dahil lamang sa nagmahal ang ina niya sa maling tao. Naranasan nilang sobrang hirap na kalagayan. Lalo na at ang minahal pa ng nanay niya ay isang mamas boy na hindi kayang buhayin ng sarili na wala sa tabi ang magulang. Hindi marunong magdesisyon ng ito lamang. Walang paninindigan at natatakot na itakwil ng sariling magulang. Kaya sumumpa si Nesha na kung siya man ay makakatagpo ng lalaking mamahalin niya, pipiliin niya ang lalaking marunong manindigan. Tumunog ang cellphone niya na nasa ibabaw ng kama. Pauwi na sana siya pero hindi nakapagpatuloy dahil sa lakas ng bagyo. Nakalapag pa ang eroplanong sinakyan niya bago nag-announce na stranded ang lahat ng paliparan at lahat ng biyahe. Wala tuloy na gawa ang dalaga kundi ang mag-check-in muna sa isang hotel roon. Yes, Kia. Miss Nesha, na-send ko na po sa inyo ang copy ng papeles. Nakuha na po natin ng 5 ektaryang lupa na nais ninyo. Ngumiti siya sa isang magandang balita. Ang lupa nila ng nanay niya na kinamkam ng mga Eliazar. At yung sinasabi ninyong bukirin ng lolo ninyo, miss, on the process na din po. Kung noon buhay nila ng ina niya ang binabagyo, ngayon ay magbabago na iyon dahil buhay ng mga Eliazar ang babagyuhin ngayon at ang pangalan ng bagyo ay Nesha Hernandez. Matagal din siyang nawala pero ngayon nagbabalik si Nesha upang kunin lahat ng lupain na kinamkam ng mga Eliazar. Sa ina niya iyon, ngunit nang mamatay ang lolo niya na ama ng nanay niya, unti-unting inangkin ng mga Eliazar. Hanggang sa naubos, bukod kasi sa mahina lang ang ina niya, ayaw na ayaw din ito ng gulo. Kaya nga nagpaubaya itong kunin ng mga taong iyon ang lupang dapat ay sa kanila ng kanyang ina. Pero ngayon, babawiin niya yun, lalo na't isa na siyang engineer. Ilang taon din bago siya nakapag-ipon, nakapagpatayo ng mga negosyo at nakabili ng mga properties. Kayod kalabaw siya bago nakatapos si Nesha. Nag-aaral sa araw at nagtatrabaho sa gabi. Papaaral lamang niyang sarili dahil walang aasahan si Nesha kundi ang kanyang sarili lamang. Good, Kia. Baka bukas pa ako makaalis dito. Maggagabi na rin kasi. Ikaw munang bahala sa lahat dyan. Anya, matapos ng ilang sandaling pagmumuni-muni. Kia is her secretary. Simula na naging engineer siya, ito na ang kanyang secretary. At sa lahat ng negosyo niya, ito lang ang maaasahan ni Nesha at wala ng iba. Sakto lang nang maibaba ni Nesha ang cellphone nang magulat na lamang ang dalaga dahil namatay ang lahat ng ilaw. Nawala ng kuryente. Hindi na rin bago iyon. Basta kasi bagyo, kadikit na nito ang pag-blackout. Pero dahil nabuhay siya sa kahirapan, hindi na rin iyon bago sa dalaga. Lumabas siya, nagugutom na rin kasi siya,
dahil hanggang ngayon hindi pa siya kumakain. Ngunit namilog ang mga mata ni Nesha nang may lalaking nakahandusay sa pasilyo sa tapat ng room 204. Naisip niyang baka lasing lang. Madadaanan niya ang lalaki kaya gumilid siya para hindi niya ito masagi. Nasa gitna na kasi ito ng pasilyo. Pero ganun na lang ang naging gulat niya nang abutin nito ang binti niya. "Can you help me?" Nauutal na anito. Nakadapa ito kaya hindi makita ni Nesha ang mukha nito. Tumigil siya sa paghakbang. "What help? Ayos ka lang? Are you drunk?" Umiiling-iling ito at tila nahihirapang huminga. "May inhaler inside." Doon na nagpanik ang dalaga. May hika ito or allergy siguro. At dahil hindi niya alam kung anong gagawin, itinayo niya ito kahit sobrang bigat ng lalaki. Ang tangkad nito at nang magtama ang kanilang mga mata, tila sandali siyang natulala. Ang gwapo ng taong ito, maasul ang mga mata, ang tangos ng ilong at mga pilik mata na mas mahaba pa nga yata kaysa sa kanya. Ang animoy inahit na kilay, napaka-perfect nun. "Miss, please." Doon lang siya napaayos ng tayo at napabalik sa wisyo. Diniretso niya ito sa silid na katapat lang at inilapag sa kama. "Sa maleta." Dali-dali niyang sinunod ang lahat ng sinabi nito at nang makita ang hinahanap, dali-dali siyang lumapit tsaka ibinigay sa lalaki ang inhaler. Saglit lang iyon, nagulat na lang siya nang bigla itong naupo at animoy tila walang nangyari. "Thank you so much for helping me." "Nesha, Anya." Ngumiti ito at lumabas ang pantay-pantay na mga ngipin. "I'm Thunder." Nag-iwas siya ng tingin nang mapansin ang hindi mapoknat nitong mga titig. "Anong nangyari? Akala ko nakainom ka." Anya upang iliko ito sa kung anong iniisip. Hindi niya alam kung bakit nagtiwala siya agad sa taong ito, gayong hindi niya iyon ugali. "Allergy to peanut. Hindi ko napansin ang nakain ko na pala'y may peanut." Nagpaalam siyang aalis na dahil para kasing hindi na tama ang nangyayari. Bukas naman ang pintuan. "Dinner? Kahit yun na lang ang kapalit sa pagtulong mo sa akin." Napaka-gentle ng tinig nito. Para siyang hinihili. "Ha? Ano kasi?" "Please, anong room mo? Ako na ang pupunta. Hindi kasi safe kapag sa labas pa tayo mag-dinner dahil sa bagyo." "No, okay sige. Room 200. Kahit siya ay nagulat din sa naisagot niya. Kulang na lang kurutin niya ang sarili dahil sa walang pakundangang sagot na yun. Hindi niya ito kilala pero pumayag siya. What's happening to her? Hanggang ngayon ay hindi pa rin humuhupa ang bagyo. Mas lumakas pa nga yata. May mga ilang dahon ang nakikita niyang nagliliparan sa kalangitan. Kung hindi siguro nakasara ang floor to ceiling window, baka pati siya inilipad palabas ng hotel na yun. Kalalabas lang niya ng CR. Naligo na siya para matutulog na lang mamaya matapos ng hapunan. 7 p.m. daw pupunta si Thunder, kaya inagahan niyang paliligo para tapos na siya pagdating nito. Saktong 6:36 p.m. nang may kumakatok, kababalik lang din ng power. Siguro dahil may sariling generator ang hotel. Pero tumawag pa rin siya sa lobby para sa emergency light. Baka kasi mag-brownout na naman at madilim pa naman dahil gabi na. Dapat kasi meron noon dito pero wala. Hindi rin siguro pare-pareho ang hotel. Nakatapi lang siya ng towel na puti at may towel din ang ulo nang buksan niya ang pintuan. Itinago ni Nesha ang sarili sa likod ng pinto at ulo lamang ang ipinakita. "Hi." Ngunit laking gulat niya nang hindi roomboy ang naroon kundi si Thunder na may mga dalang paper bag at medyo marami iyon. Nataranta siya. "Wait lang ha." "It's okay. Take your time. Gusto mo bang bumalik muna ako sa..." Nakaawang ang pinto. Ayaw niya namang saraduhan. Baka isipin itong bastos siya. No. Patapos na rin ako. Wait lang ha. Sorry. Hindi ko..." Kahit ang pagbibihis ng dress ay hindi niya na malaman kung saan ang harap at likod dahil sa pagkataranta. "What the? Come on!" Bulong niya. Hindi niya ma-zipper ng mabilis dahil sa pagmamadali. "Here, let me do it for you." Parang natuod si Nesha nang biglang may dumamping balat sa likod niya at dahan-dahang tumaas ang zipper ng suot niyang dress. Parang siya ang nahiya sa sarili dahil sa ginawa nito.
Di ba dapat nagagalit siya? Pero bakit parang kinikilig pa siya? Sorry kung pumasok na ako. Nangangalay na kasi ako eh. Ha? It's okay, ayos lang. Hindi na siya nagsalita ng kung ano-ano dahil sa ngiti nitong tila may pagsisisi. Napakamot pa ng ulo. Nagsuklay lang siya saglit matapos tuyuin ang buhok habang si Thunder naman ang nag-ayos ng mga pagkain nila. May mini table sa tabi ng pinto. Hinila nito iyon at doon inayos sa mga dala nito. Ang dami naman. Paano kaya nila mauubos na dalawa yun? Hindi alam ni Nesha kung bakit napakabilis niyang nagtiwala ngayon. Aksidente lang din ang pagkakakilala nila kanina. Tapos ngayon heto na. Ano bang nangyayari sa kanya? Panay ang kwentuhan nila ni Thunder habang kumakain ng hapunan. May chicken, may pizza at may mga burger. May kanin din at steak. Kompleto talaga. Hindi daw kasi nito alam kung anong gusto niyang kainin. Nagpa-deliver lang din ito at dinala lang din dito. May business trip pala ito rito. Hindi na siya nagtanong kung anong trabaho nito. Baka kasi kung anong isipin ni Thunder sa kanya. Dahil malamig, kumuha si Nesha ng 2 bote ng Sunmig sa mini fridge. Meron kasi doon, may ibang drinks din pero iyon talaga ang kanyang pinili. Cheers! Parang kanina lang medyo kinakabahan siya kay Thunder. Pero ngayon parang ramdam niya ang pagiging safe sa taong ito. Siguro dahil sa kilos at pagsasalita nito. May girlfriend ka ba? Tanong niya matapos lumagok sa hawak na bote. Tinitigan siya nito at hindi nagsalita ng ilang sandali. Why? Ngumiti siya. Gumuguhit na ang pait sa lalamunan niya na kanina hindi pa nararamdaman ni Nesha. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong wala, Nesha? Napahalakhak ang dalaga. Para kasi itong nagbibiro. Isa pa hindi siya naniniwala dahil sa gwapo ng taong ito. You're just kidding, right? Hindi ito naimik. Really? Anya? Yeah. Bigla na lamang napatayo si Nesha at natigil ang pagsagot sa kanya ni Thunder nang bigla na lamang mawala ng kuryente. Sobrang dilim, walang maaninagang dalaga kahit kaunti. Thunder, where are you? Ito ang talagang inaayawan niya sa gabi, ang madilim na paligid. Panay ang kapanya ng maramdaman ng matigas na bulto ng katawan. Ako na yan. Doon siya nakahinga ng maluwag. Yung emergency light, Thunder, sa ibabaw ng kama. Hawak na siya nito sa kamay. Ramdam niyang tumayo ito. Nakita mo na? Wait lang, hinahanap ko na. Nakatayo lang siya at hawak pa rin siya nito sa kamay. Wala, hindi ko makita. Thunder, where are you na ba? Bumitaw ito sa kamay niya kaya nataranta siya. Thunder! Muling tawag niya rito. I'm here. Animoy natuod si Nesha sa kinaroroonan nang maamoy ang hininga nito. Naghahalo ang gamit nitong pabango at alak na ininom ng binata. Dahan-dahan ang kamay nito paakyat sa mukha niya. Thunder, what are you? Ngunit bigla niyang naramdaman ang labi nito sa kanyang labi. Namilog ang mga mata ni Nesha. Ramdam na ramdam niya ang pait ng alak na ininom at hindi na rin niya makontrol ang sarili. Dala ng kakaibang pakiramdam, nakikipagsabayan siya sa mga haplos at hagod nito sa katawan niya. Sa bugso ng hangin at ulan ay may 2 nilalang na nakikipagsabayan upang painitin ang kanika nilang mga katawan. Para siyang nasamid sa sariling laway nang pagmulat ng mga mata ay may ilaw na. Bumalik na ang power. Umaga na rin dahil sa sumisilip na araw sa bintana. Ang buong gabing iyon ay talagang hindi niya makakalimutan. Tulog na tulog pa rin si Thunder. Nahihiya siya sa sarili, kaya mabilis na gumalaw si Nesha upang ayusin ang sarili at ang mga gamit. Tumila na rin ang bagyo. Kailangan niya makaalis rito ngayon din bago pa magising ang binata. Wala siyang mukhang maiyaharap sa nangyari sa kanila. Unang beses iyong nangyari sa kanya. Kaya't parang sinisilaban ang pagitan niya. Pinilit lamang niya ang sarili upang makaalis na't hindi siya maabutan ni Thunder sa kwartong iyon. Nag-iwan siya ng pangbayad sa room na yun. Kinausap din niya ang front desk upang alam ng mga ito na may tao pa roon. Nangihinayang siya pero mas may importante siyang kailangang gawin kaysa sa pansariling kaligayahan. Isa pa ay nahiya na rin siyang magpakita pa rito. Baka kasi kung ano kasing isipin ito sa kanya. Yes, Kia. I'm on my way. Anya sa sekretary nakakatawag lamang.
Isang buntong hininga ang pinakawalan niya bago sumakay ng kotse na narentahan niya. Hindi rin kasi siya magtatagal rito. Matapos ng mga gagawin niya, babalik na ulit siya ng Manila. Finally, narating din niya ang San Luisita. Umunlad na ang lugar na ito. Kung noon ay simpleng bayan lamang ito, ngayon ay marami ng mga gusali. Pagtawid ng Welcome to San Luisita, bumungad agad ng malawak na mga palayan. Hindi nga lang ganun kaganda dahil sa mga bagyo kagabi. Maraming mga palay ang natumba at bahari ng kalsada. Pero nadadaanan pa naman. May iilang punong mahogany ang natumba pero hindi naman inabot ang daanan. May iilang mga kabahayan ang nasira. Dumating na siya sa bayan niya. Bayang nagpahirap sa kanila ng kanyang ina. Ngayon ay bumalik siya para maningil ng mga utang ng mga taong nagkasala sa kanya. Dumaan pa si Nesha sa grocery bago tumuloy sa rest house na pinagawa niya. Naroon si Kia na naghihintay. Kahapon pa ito naroon dahil ito ang inutusan niyang mag-ayos ng lahat. Simula sa mga lupa at negosyo. Na-late siya dahil tinapos pa kasi ng dalaga ang huling project. Milyon din iyon kaya inayos niya muna bago tumuloy rito. And now, here she is. Maraming tao ang nasa kalsada patungo sa malaking gym sa unahan. Mukhang may ipamimigay na ayuda. Sana man lang ay binahay-bahay. Mabuti sana kung isang kabang bigas pero mukhang hindi. Isang karton na maliit lamang. Naaawa siya sa mga tao. Kagaya ng mga ito ay naranasan din niya ang makipag-agawan noon sa ayuda ng gobyerno upang may ipangtawid sa gutom. Kahit sana may ama siya na isang asyendero. Si Senyora Esmeralda, nandyan siya para tumulong. Talaga? Bumalik tayo sa loob. Bilis tara, baka madagdagan ng ayuda. Isinara ni Nesha ang bintana ng kotse nang marinig iyon sa mga taong naroon. Si Esmeralda, ang lola niyang matapobre. Mukhang tumutulong lamang upang pabanguhin ang pangalan. Pero hindi pa rin mababago ang pagtingin niya rito dahil ang mga Eleazar ang dahilan kaya nawalan siya ng ina. Miss Nesha, tulungan ko na po kayo. Pagkababa niya ng sasakyan, si Kia at Manang Lourdes ang bumungad agad sa kanya. May ilan din palang puno ang natumba sa hardin. Si Manang Lourdes at ang asawa nitong si Peter ang nagme-maintenance sa rest house niyang ito. At ayun na nga, nililinis na ni Manong Peter ang puno ng santol na tumumba. Mabuti na lang at hindi natumbahan ng puno ang kubo sa tabi nito. Malakas ba ang bagyo rito kagabi, Kia? Kasunod ito sa likuran niya. Yes miss, hindi pa nga ho bumabalik ang power dahil daw sa ilang posting na tumba doon sa labasan. Nakita nga niya iyon kanina habang patungo rito. Naalala tuloy ulit niya si Thunder. Sana hindi na sila magkita dahil ayaw niyang mahati ang kanyang atensyon. Ang ipinunta niya rito ay hindi love life, kundi pagpapabagsak sa mga taong nagpahirap sa kanyang ina. Maliligo muna ako, Kia. Pakisabi kay Manang na magluto para sa ating lahat, ha? Opo, miss. Ngayon din po. Pagtalikod nito, umakyat naman siya ng kanyang silid para maligo. Ramdam na kasi niya ang panlalagkit ng katawan. Hindi kasi siya nakapaglinis. Gawa ng kakamadali niya na baka magising ang binata. Hindi pa man din siya sanay na malagkit ang pakiramdam. Isang simpleng dress na umabot ng tuhod ang isinuot niya. Wala yung likod at itinali lang sa leeg niya. Mainit na kasi sa labas. Parang buhay niya. Kung noon ay binabagyo, ngayon ay maliwanag na. At lalo pa iyong magliliwanag oras na nagawa na niya ang kanyang nais. May I see? Anya habang nasa harap ng hapag, ibinigay ni Kia ang laptop sa kanya. Ito po ang shares na nabili po natin sa Eco Farming na ibinenta ni Mr. Rodney at ito naman ang nakuha natin kay Mr. Baltasar. Napangiti siya. Ang Eco Farming na tinutukoy ni Kia ay ang negosyo ng mga Eleazar. Dito kasi ang main branch nito sa San Luisita at nakita niya kanina ang building sa bayan na pagmamay-ari ng pamilyang iyon. Tumutulong ang farming sa mga taong walang trabaho at ang mga prutas gaya ng saging at pinya ay pinaprocess upang gawing dilata at idinideliver sa buong San Luisita at maging sa Manila na rin. Itong nakaraang 6 na buwan, nabalitaan niyang humina ang negosyo ng mga ito. Kaya may ilang mga shareholders ang ibinenta ang mga shares dahil hindi na raw sila sigurado. Siya ang sumalo ng 2 at hindi yun alam ng management dahil hindi naman alam ng mga ito kung sino siya.
Kailan ang next board meeting, Kia? Bukas daw ng umaga, miss, ayon sa head. Good. Paghahandaan natin ang oras na yan, Kia. Anya nang nakangiti. Saktong 7:30 a.m. nang bumaba si Nesha ng hagdan para mag-agahan. Nakabihis na rin siya. Isang itim na dress ang suot niya na hanggang ibabang hita. Walang manggas at litaw na litaw ang maputing dibdib niya. Medyo labas ang cleavage. Hindi na rin naman masasabing malaswa dahil alam niya kung hanggang saan lamang dapat ipakita ang katawan niya. Hindi siya nakapag-aral sa wala. Pagluluksa, iyon ang ibig sabihin ng kulay ng kanyang kasuotan. Nag-makeup siya ayon lamang sa kanyang nais. Hindi rin naman makapal dahil hindi siya komportable sa ganun. Mahaba at straight ang buhok ni Nesha na may kulay na gray. Ang ganda niyo po, Ma'am Nesha. Ani manang Lourdes sa kanya. At ang sexy pa. Dagdag ng asawa nitong si Peter. Oh, ang bibig mo. Bastos ka talagang gurang ka. Singhal ni Manang sa asawa. Hala, labas na doon at tapusin mo ng pagsisibak mo. At tungal pa nito, natawa na lang siya. Uminom lang si Nesha ng kape at kaunting kanin lamang ang kanyang kinain. Kia, let's go. Pagtayo ni Nesha ng mesa, kinuha niya lang ang handbag tsaka tumalikod. Sumunod naman si Kia sa dalaga. This is it. Ito na ang hinihintay niyang araw na ipatawag ang lahat ng shareholders. Nadala mo ba lahat ng kailangan natin, Kia? Nilingon niya ang babae. Yes, miss. Yun lang ang nais niyang malaman. Pagpasok ng kotse, umikot si Kia para sumakay din sa front seat. Hindi rin naman malayo ang bayan sa lugar na iyon. Ilang minuto lamang ang biyahe. Masaya siya at mas magiging masaya pa siya oras na napabagsak na niya ang mga Eleazar. Makikita ng mga ito kung ano ang hagupit ng dilubyong dala niya. Pagdating nila ng parking ay hindi siya agad lumabas. Naghintay pa siya ng ilang sandali. Pinagmasdan ni Nesha ang kanyang relo. 7:47 a.m. na, kaya maya-maya pa siya lalabas ng sasakyan. Natuwa nga ang dalaga dahil ng oras ding iyon nagsidatingan ng mga taong nais niyang makita. Ang ama niyang si Rondario Eleazar at ang lola niyang si Esmeralda Eleazar. Naikuyom niya ang kamao niya. Bakit hindi pa ito kinukuha ng impyerno? May saklay na ito pero buhay pa rin ang matandang kinamumuhian niya. Nakita rin niyang may babaeng lumabas sa nakasunod na mamahaling sasakyan. Si Irene, ang kanyang half-sister. Maganda si Irene. Sa bagay, gwapo ang ama nila. Gwapo nga, puti naman ang itlog. Kilala ni Nesha lahat ng mga Eleazar dahil pinaimbestigahan niya ang mga ito. Simula sa lola niya at lahat ng kasapi ng pamilya. Kaya hindi na siya nagtataka. At ayon sa nakalap niya, ipamamana kay Irene lahat ng ari-arian. Dahil ito lamang ang nag-iisang apo raw ng Eleazar. Dahil syempre bastarda siya. At yung nakabuntis sa ina niya ay walang bayag. Kaya paano nga naman hindi ba? Pero hindi siya papayag na wala siyang makuhang mana. Handa siya sa lahat ng ito. Hindi naman kasi pwedeng susuong siya sa isang gera na walang armas at bala. Baka mapatay naman siya noon. Hinintay ng dalaga na makapasok muna ang mga ito ng entrance. Hindi siya makikipagsabayan. Gusto niya na sa kanya ang spotlight habang papasok siya ng building na iyon mamaya. It's time, Kia. Let's go. Bulong niya bago inihakbang palabas ang isang binti. Suot ang mamahaling kwintas na nabili niya noon sa France. Good morning, miss. Tumigil siya sa entrada nang may humarang na guard. Ngumiti siya at pinalapit si Kia. Miss Nesha Abigail Hernandez, isa sa mga shareholders. Tinignan nito ang logbook at napakamot ito ng ulo nang makita ang pangalan niya roon. Sorry po, miss, pwede na po kayong tumuloy. Sa 6th floor po ang meeting. I'm sorry po and have a nice day. Ngiti lang ang isinagot niya bago tumuloy sa paglalakad. Paglapag nila sa floor na pupuntahan, nauna siyang lumabas. Sumunod si Kia. Miss Hernandez, ma'am? Si Kia ang sumagot. Itinuro sila ng receptionist sa dulong dalawang pinto ng pasilyo. Nakasarado iyon. Pagtapat sa pintuan ay may nag-assist at nagbukas para sa kanila. Welcome, Miss Hernandez. Isang simpleng ngiti lang muli ang isinagot niya. Pagpasok pa lang ni Nesha, natigil na sa pagsasalita ang mga tao sa loob ng boardroom na iyon. Animoy napipi ng saglit dahil sa kanyang presensya. Welcome, Miss Hernandez.
Mabuti at nakarating ka. You're so beautiful, Iha. Si Esmeralda ang agad na bumungad sa kanya. Nandidiri siya sa babaeng ito. Wala nga talagang kaalam-alam kung sino talaga siya. Pinasadahan niya ang ama. Nasa gitnang bahagi ito ng upuan sa dulo. Titig na titig ito sa kanya. Mabuti na lang at sa nanay niya siya nagmana. Dahil kung hindi, baka naisumpa niya ang mukha niya. Thank you, Senyora Esmeralda. Oh, cut that, Senyora. Just Tita Esmeralda. Thank you, Tita. Nakakasuka. Lola dapat ang tawag niya rito pero di bali na. Bakit naman hindi ka dumating kahapon, babe? Tatampo na ako sa inyan. Napalis bigla ang ngiti niya nang marinig ang tinig ng babae sa kaliwang bahagi ng long table. Si Irene, ang landi ng tinig. Agad niyang tinitigan ang katabi nito at doon na siya na estatwa sa kinatatayuan niya. Para siyang nanuno sa punso nang makita ang lalaking naka one night stand niya sa hotel kahapon, si Thunder, at seryoso ang mukha nitong nakatitig sa kanya. Walang kaalam-alam ang mga Eleazar na siya ang sanggol na inihagis ni Esmeralda palayo sa tapat ng gate nito noon. Siguro kung hindi siya nasalo ng nanay niya, dalawa na silang nasa langit ngayon. Sinabi iyon ng nanay niya sa kanya noong magwawalong taon na siya. Na lagi kasi niyang sinasabi na gusto niyang makita ang Lola Esmeralda at ang kanyang tatay noon. Kaya para matigil ang kahibangan niya, ikinuwento ng nanay niya ang lahat-lahat. Yun lang ang natatanging dahilan kaya namuhi siya sa mga Eleazar. Mas nadagdagan ng galit niya nang ipahiya mismo ni Esmeralda ang nanay niya sa mga tauhan nito sa hasyenda. Inginudngod sa tain ng kabayo at ipinatapon palabas ng lupain ng mga ito. Siguro kung hindi siya na dengue noon, hindi iyon mangyayari sa kanyang nanay. Nagmakaawa kasi ito para tulungan sana siyang maipagamot, pero pananakit ang natamo ng kanyang nanay. Mabutit na buhay pa rin siya sa kabila ng dengue na iyon. Hindi niya alam siguro, naghimala na lang ang langit dahil nakita nitong hirap na hirap ang kanyang nanay. Kaya nga kinalakhan niya ang manumpa ng tao. Ang maranasan ng mga ito ang naranasan niya. At lalo na ang ina niya sa kamay ng may sademonyong lola niya. Thank you so much, Iha. Humawak ito sa balikat niya at inilapit ang pisngi. Ngunit napangiwi siya't ang kamay ang kinuha upang kamay na lang ang maglapat sa kanila. Hindi niya maatim na dumikit ang pisngi niya sa pisngi ng babaeng ito. Nagtaka man pero napawi iyon nang magpasalamat din siya. Katabi nito ang anak na si Rondario na kanyang ama. Parang nakita na kita dati, Miss Hernandez. Ngayon lang ito nagsalita simula kanina. Nginitaan niya ito bago sumagot rito. I think not, Sir Rondario. Siguro may kamukha lang. Come on, Ron. Taga Maynila si Nesha. Kaya paano nakita mo na siya? Tumingin ang ina nito sa kanya. Don't mind him, Iha. Siguro sa daming problema hindi niya na alam kung sino ang mga nakakahalubilo at ang mga mukha nila. Natawa ito ng mahina. Tumaas ang kanyang kilay. Problema? Tila nagdiwang ang kanyang puso. Talaga nga namang iilan pa lang na problema iyon. Hintayin nila ang mga susunod na baka ikabaliw ng mga Eleazar. By the way, tita, I have to go. Marami pa kasi akong pupuntahan. Paalam niya. Wala si Irene. Kahit si Thunder. Kailangan niyang umalis agad habang wala rito ang lalaking yun. Pero teka nga, bakit ba siya umiiwas? Wala naman siyang kasalanan. Isa pa, hindi niya naman ito pinagbayad ng hotel room niya, no? Isa pa, nagbayad din siya para sa housekeeping na maglinis noon. So bakit? Sige, Iha. Pero wag mong kalilimutan sa Sunday, ha? Pupunta ka sa birthday ng apo kong si Irene. Ngiting-an nito. Of course, hindi siya tatanggi. Kailangan mas mapalapit siya sa mga taong ito para makagalaw siya ng maayos. Tumalikod siya ng taas noo. Hindi siya yuyuko kahit kanino. At kung meron man, iyon ay ang kanyang mga kaaway. Miss, ang galing niyo po. I know, Kia. I know. Napapangiting usal niya. Pero natigilan siya pagdating ng parking. Si Irene at si Thunder. Babe, alam mo namang mahal kita, diba? Bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataon na ipakitang totoo talaga ako sa'yo? Nakadikit ito kay Thunder. Ang landi ng boses. Naiirita talaga siya lalo na sa mga ganitong klase ng babae na sila pa ang nanunuyo sa lalaki. Stop this, Irene. Bigyan mo naman ng kahit kaunting delikadesa ang sarili mo.
Baritonong usal nito tsaka ito umatras. Hindi siya nakita, nakatalikod kasi ito. Pero si Irene, nakikita siya nito. Stop that, babe. You know me at lahat ng gusto ko'y nakukuha ko. Pinauna niya na si Kia sa loob. Parang may naisip siya na magandang laro. Isang Eleazar si Irene at mukhang baliw na baliw ito kay Thunder. Hi, Thunder. Doon lang humarap si Thunder. Hindi niya maintindihan ang reaksyon ng mukha nito. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Irene sa kanilang dalawa. Thunder, wait. Kinabahan siya nang biglang lumapit ang lalaki sa kanya. Hindi nito inintindi ang tawag ng kausap, kaya hinabol nito ang binata. Magkakilala kayo ng babaeng yan? Of course we are. Right, Tad? Yun ang tawag niya kay Thunder, pero iba ang tugon nito. Bakit hindi mo ko ginising? Iniwan mo ko ng… Wait, ano ba? Sabihin mo nga, Thunder, sino ba to? Magkaano-ano kayo? Kitang-kita niya ang gigil sa mukha ni Irene at nagdidiwang ang puso niya dahil doon. Answer me, Thunder. Ano mo ang babaeng to? Sigaw ni Irene, ngunit hindi ito sinagot ng binata. Tinalikuran din niya ang dalawa. Sinadya niya iyon upang sundan siya ni Thunder. We need to talk, Nesha. At napangiti siya ng lihim nang mabilis nitong hinawakan ng kanyang braso. Naiwan sa likuran ng babae. Why? May dapat ba? Taas kilay niyang sagot. Fuck, Thunder, ano ba? Sobra siyang natutuwa dahil sa sigaw na naririnig niya mula kay Irene. Galit na galit ito. I'm sorry, Thunder, but I think kailangan niyo mag-usap ni Miss Irene. Ni hindi nilingon ng binata ang dalagang tinutukoy niya. Let's go. Sasama ka sa akin o isusumbong kita kay Dad. Hinawakan nito si Thunder sa pulsuhan at pilit na hinila. Ngunit hindi natinag ang lalaki. Okay, let's talk some other time, sweetie. Tsaka niya ipinulupot ang magkabilang braso sa leeg nito at mabilis na halik sa labi ang kanyang pinakawalan. Ni hindi niya na hinintay ang sagot ng binata. Agad siyang tumalikod matapos itong pahabulan ng isang kindat. See you, sweetie. Malambing niyang ani. Paalis na ang sasakyan niya nang makita niyang iwas-iwas ni Thunder ang kamay na hawak ni Irene. Napangiti siya doon pero hindi talaga niya ine-expect ang ginawa niyang iyon. Mukhang ang sarap sa pakiramdam na makita ang nanggagalaiting mukha ng babaeng yun. Unang beses pa lamang ito pero parang sasabog na ito sa inis. Paano pa kaya sa mga susunod? Nay, eto na po. Naibalik ko na ang lupa natin. Hindi ako titigil, Nay. Hanggat hindi nauubos ang yaman ng mga Eleazar. Ipaghihiganti ko ang mga ginawa nila sa iyo, Nay. Itinataga ko yan sa bato. Seryosong ani Nesha habang nakatanaw sa malawak na lupaing iyon. Nakatayo siya sa bulubunduking sakop ng lupain niya. Nakuha na niya ang isa sa mga inangkin ng mga Eleazar. Miss Nesha, may tawag po kayo. Sa gitna ng pagmumuni-muni niya, narinig niya ang tinig ni Kia. Hindi agad humarap ang dalaga. Umihip ang hangin. Napapikit siya at dinama ang pagdampi noon sa balat niya. Niyakap niya ang sarili. Alam kong masaya ka na dyan sa langit, Nay. Kahit sa pamamagitan ng hangin, maramdaman niya ang pagyakap ng kanyang ina. Mahal na mahal niya ito at bilang anak, sobra siyang nasasaktan nang hindi niya naibigay ang buhay na nais nito bago ito lumisan. Hirap pang dinanas nito bago nawala sa mundo. Inayos ni Nesha ang sarili bago humarap kay Kia. Sino raw? Seryoso niyang wika rito. Thunder daw po, miss, baka yung kahapon ho. Sa narinig niyang pangalan, tila natuyuan siya bigla ng tubig sa lalamunan. Paano nito nakuha ang numero niya? Hayaan mo na, marami pa akong trabaho kaysa sa makipaglokohan sa lalaking yan. Tsaka siya tumalikod, nakita pa niyang ini-off ni Kia ang cellphone. Wala siyang oras ngayon at hindi pa siya pwedeng magpaligaw o kung ano pa man ang ibig sabihin nito. Hadlang lamang iyon sa kanyang plano. Hindi dapat dahil oras na pinansin niya ito, siguradong iyon ang gagamitin ng mga kalaban niya upang pabagsakin siya. Oras na nalaman ng mga ito na siyang nasa likod ng pagbili ng lupa. Walang dapat maging butas ang kaaway para pahinain ang kanyang kalasag. Okay pa po kayo kahapon, miss, di ba? Hindi niya na sinagot si Kia at tuloy-tuloy na sa sasakyang naghihintay sa unahan. Maghahanda pa kasi siya para sa malaking party na gaganapin sa hasyenda ng mga Eleazar mamayang gabi.
Ang alam niya ay isa iyong birthday party at anniversary na rin ng ama niya at asawa nito na ina ni Irene. Nakita niya na ang ina ni Irene at ayon sa nalaman niya ay ipinagkasundo lang ang dalawa para maging mag-asawa. Kung sa bagay napakabuti nun para kay Esmeralda dahil isang governor ang ama ng asawa ni Rondario na kanyang ama. Hindi gaya ng kanyang ina na isa lamang magsasaka ang lolo at lola niya noon. Miss Nesha, paano po kapag nalaman ng mga Eliazar na kayo po yung bumili ng lupaing yun? Tapos sinakop din po ninyo ang kalahati ng lupain nila. Hindi ba sila magagalit niyan, miss? Alam niya na ang kasunod ng lahat ng ito, pero oras na malaman nila, wala nang magagawa ang mga Eliazar. Lalo na at titulado na ang lahat ng iyon. At oras na nalaman nilang siya ang nasa likod nun, it's okay. Napaghandaan niya na ang mga posibleng mangyari. Handa siya anumang oras. Dahil ilang taon din siyang nagplano para sa ganitong mga pagkakataon. Isa pa, hindi niya kasalanan kung nakuha niya na ang lupain. Kasalanan iyon ng kanyang ama. Kung hindi nito iyon ibinenta ay di sana wala sa kanya ngayon ang titulo. Mukhang nalulong sa sugal ang hayop na yun, kaya halos ubusin na nito ang mga properties na hawak nito. Pero ayos nga ayon para sa kanya, dahil siya ang sasalo ng lahat sa pangalan ng ibang tao. Bumalik sila agad ng rest house. Nagpahinga lang si Nesha ng saglit at naligo na rin dahil 5:25 PM na ng hapon. Isang napakaganda at napaka-sexy na gown ang isusuot niya. Kumikintab-kintab pa ang palibot nun dahil sa klase ng tela. Kulay itim na may kombinasyon ng puti sa bandang itaas. Isang backless at off-shoulder na gown. Yun talaga ang kanyang pinili dahil siguradong makukuha niya ang atensyon ng mga dadalo sa okasyong yun. May hiwa pa ang kaliwang gilid nun hanggang ibaba ng kanyang hita. Kumuha pa siya ng makeup artist upang lumabas ang kanyang ganda. Fresh look na nababagay sa maputi at makinis niyang balat. Kinulot ang mahaba niyang buhok. Nasa 4 inches ang sandal na sinuot niya. Kaya mas tumangkad siya't pwede nang ihanay sa mga kandidata sa Miss Universe. She is goddess, hindi yun maipagkakaila. Isang malapad na ngiti ang pinakawalan niya bago tumalikod sa harap ng human-size mirror. Napakaganda niyo po, miss. Hindi pa nakapagsalita agad si Kia dahil sa gulat sa mukha nito. Huli niya na iyong marinig matapos ang ilang segundo. Bagay, di ba Kia? Sunod-sunod na tango ang pinakawalan nito. Ni hindi mapoknat ang titig nito sa kanya. Natawa na lang siya sa naging reaksyon ng kanyang sekretary. 6:45 PM nang magpa siyang umalis na. Si Kia ang magdadrive para sa kanya. Mabuti na lang at maaasahan ito sa lahat ng oras. Ngunit palabas na siya ng gate nang may tumigil na magarang sasakyan sa tapat nun. Tumigil si Nesha sa paghakbang. Bumukas ang driver backseat. At tila nakakita siya ng multo nang mapagsino iyon. Si Thunder at nakasuit pa ito. Napalunok siya ng sunod-sunod. Hindi niya maiwasan dahil kakaibang naging dalang pakiramdam nun sa kanya. Lalo na nang makita itong nakaayos. Naka-leather shoes pa ito. Nag-ahit na ng balbas at hindi na magulo ang buhok. Parang mas lalo itong kumisig, lalo na nang magtama ang kanilang mga mata. Parang ramdam na naman niya ang mga nag-uunahang kabayo sa kanyang dibdib. Napakaganda mo. Pagbuka ng labi nito, hindi niya maiwasang mahiya. Lalo na nang hindi man lang napupoknat ang mga mata nito sa kanya. Let's go. Inabot nito ang kamay. Nagdadalawang isip pa nga siya. Come on, sweetheart. Panindigan mo ang mga sinabi mo. Sunod-sunod ang paglunok na ginawa niya nang maramdaman ang hininga nitong dumantay sa kanyang batok. Walang nagawa si Nesha kundi ang sumunod kay Thunder. At paano nga naman tatanggihan ng dalaga kung hindi nga ito aalis hanggat hindi siya kasama? Hindi mo man lang ako ginising. Taas kilay nitong tanong matapos ng mahabang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Malapit na rin sila sa hasyenda. Hanggat maaari sana, iniiwasan niyang magsalita. Pero si Thunder na ang bumasag ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Kung yung nangyari sa atin ang iniisip mo, hayaan mo na yun. Hindi rin naman natin kagustuhan ng mga nangyari. Ani mo'y nagsisisi din siya bandang huli sa mga nasabi. How can you say that? I am your first, Nesha. Just stop, Thunder. Ayoko nang pag-usapan to. Please lang, tapos na yun at wala na tayong dapat ng pag-usapan. Pagpigil niya sa mga sasabihin pa nito,
Sakto lang din na tumahimik siya nang tumigil ang sasakyan. Ayaw niyang mapalapit kay Thunder dahil nasa gitna siya ng paghihiganti. Ayaw niya na sa huli madamay lamang ang taong ito sa mga bagay na dapat siya lamang ang nakikipaglaban. Tsaka na kapag tapos na siya sa mga Eleazar. Mabilis lang naman to, tapos ay okay na. Ganun lang naman kabilis, di ba? Pinagbuksan pa siya ng pintuan kahit halata na hindi sila maayos. I'm sorry. Bulong nito. Isang mahabang buntong hininga ang tanging naisagot niya. Alam niyang mabuting lalaki si Thunder. Kaya nga't ayaw niya itong idamay sa kung anong merong gulo siya. Let's all welcome the birthday celebrant, Miss Irene Cortez Eleazar. Sakto lang nakakapasok nila ng gate nang marinig ang mga salitang iyon mula sa MC na nagsasalita sa harap ng maraming panauhin. Pagtapak niya ng red carpet ay nagtinginan ng mga tao sa paligid. Nakahawak siya sa braso ni Thunder na may malapad na ngiti. Hindi niya alam kung bakit biglang nabasag ang palakpakan nang siya ay pumasok at saglit na napunta ang tingin sa kanya ng mga bisita. Anong masasabi mo, Miss Irene? May gusto ka bang ipaabot sa lahat ng narito? Sa mga magulang at kay Doña Esmeralda. Kahit naririnig niya iyon, wala ang tingin niya sa entablado. Sa malawak na garden ng mansyon ginanap ang malaking handaan at alam niya na mga mayayamang tao lamang ang imbitado sa okasyong ito. Iha, dumating ka. Akala ko hindi mo nasisiputin ang birthday ng apo ko at anniversary namin ng namayapa akong asawa. Tara, halika't ipakikilala kita sa mga panauhin. Bumitaw siya kay Thunder. Nagdadalawang isip pa nga siya kung sasama o hindi, pero hinila siya ng babae. Nakasunod lang din naman ng binata at hindi siya iniwan. Oh Thunder, dumating ka. How happy I am na hindi mo ko binigo. Pasimpleng nilingon ni Nesha ang lalaki nang marinig ang maharot na tinig na iyon. Kilala niya kung kaninong boses iyon at hindi nga siya nagkamali. Tila may kung anong inisang bigla na lamang gumuhit sa mukha niya nang pumulupot si Irene kay Thunder. Pero wala rin siyang magagawa dahil abala siya sa pakikipag-usap sa mga kung sinong ito. You look so gorgeous, Miss Nesha. Ani ng matandang mataba na may hawak ng kopita. Umiti siya kahit hindi sigurado. Akmang hawakan nito ang kamay niya nang pasimple niyang inilayo upang hindi halatang siya'y umiiwas. Sabi ko sa'yo, Mr. Tanaka, she is so talented and beautiful. Siguro kung ganito si Irene katalino, baka ako na ang pinakamaswerteng lola sa mundo. Ngiti-ngiti pa rin siya kahit sa loob, sasabog na siya. Apo rin siya nito pero hindi alam ni Esmeralda. Oo nga, sobrang swerte sana ng babaeng ito. Kung tinanggap lang siya't hindi ipinagtabuyan na parang mga asong kalye noon. About that, tita, sa mga usap-usapan po, may isa pa kayong apo maliban kay Miss Irene, right? Napawi ang ngiti nito sa labi at agad siyang tinapunan ng tingin. Ha? Bakit hindi ko alam yan? Paano mo naisip yan, iha? Nagkibit balikat siya. I think sa dati ninyong kasambahay? Nagkatinginan ang mga taong nakakarinig. Mukhang mali ang nasagap mong impormasyon. Sino bang nagsabi nun at nang makausap ko? Bumalik ang ngiti nito at isa-isang nginitian ng mga nakakarinig. Siguro nga ho, narinig ko lang din. Talaga nga namang hindi mapagkakatiwalaan ng mga chismis, tita. I know na walang ganun. Right, tita? Of course. Malakas na sagot nito. Parang gusto niyang ipagdikdikan sa mga mata nito ang sarili. Na siya ang isa pa sa apo nito na ipinagtabuyan dahil sa mahirap lamang. Nagpaalam siya kay Esmeralda na magsi-CR lamang. Pumayag naman ito kaya nakawala siya sa mga mapanuring mga mata ng kausap nito. Nagtanong siya sa isa sa mga kasambahay kung saan may CR at itinuro nga siya nito sa loob ng mansyon. Anong sabi mo? Ngunit natigil siya sa paghakbang nang may marinig siyang tinig mula sa likod ng pader. Ulitin mo, Dante. Ulitin mo. Opo, sir. Totoo po ang sinasabi ko sa inyo na si Nesha Hernandez ay anak ho ni Susan Hernandez na ipinapahanap po ninyo noon pa. Nanlamig bigla ang buong katawan niya at namilog ang mga mata. What are you doing here? Napalingon siya bigla. Si Irene ang nagsalita. Pinasadahan siya nito mula ulo hanggang paa. Maganda si Irene. Hindi yun may pagkakaila. But she is more beautiful than Irene. Inayos niya ang postura. Magsi-CR lang sana pero may tao. Ngumiti siya kahit nagrarambol na ang emosyon sa loob niya. What's going on here?
Ang ama niya ang lumabas mula sa likod ng pader. Hindi na siya nagtaka pa. Daddy, gusto kong paalisin mo sa party ko yung babaeng to dahil hindi ko naman to bisita. Irene, not now, okay? Bisita siya ng lola mo. Alam niyang nagulat ito na naroon siya. Mukhang iniisip nito kung narinig ba niya ang pinag-uusapan nito at ng kasama ni Rondario. No way! I want her out of this party, of this house and in my life, Daddy. Singhal ng babae. Please, Irene. Sir, pwede namang umalis na lang ako. No, Nesha. You stay here. Pigil nito, pero hindi niya napaghandaan ang sumunod na ginawa ni Irene. Hinawakan nito ang buhok niya at hinila ng malakas. Hindi siya sumigaw. Kalmado lamang siya habang naghihintay ng pagkakataon. Walang yaka, mga agaw malandi pokpok, isa kang ahas. Irene, stop it. Pigil ng ama nito. No, Dad, no. Nagkagulo na rin sa paligid. Pumasok ang mga tao. Pati si Esmeralda at lahat ay halos nakikita ang ginagawa ni Irene sa kanya. Pagkakataon niya na para gumanti. Mabilis na hinawakan ni Nesha ang magkabilang braso nito at marahang pinaikot ng madiin. My hand! Nang lumuwag ang pagkakahawak niya, tsaka niya hinila ang dalawang mga kamay. Sa oras na iyon, kitang-kita sila ng lahat. Isang segundo lang nang makawala ang buhok niya sa mga palad nito at isang malakas na sipa sa sikmura ang pinakawalan niya. Tumilapon si Irene at tila nawalan ng malay. Doon na siya umayos ng tayo. I'm sorry everyone, but the party is over. Ani Esmeralda, yun lang din ang nais niyang marinig bago siya tumalikod. Nesha, wait. Bigla nitong hinawakan ng pulsuhan niya. Ngunit mabilis niya iyong iwinasiwas. Bitiwan mo ko. Tsaka siya muling humakbang. Nesha, please, I'm sorry. Hayaan mong hatid kita. Kahit sa ganitong sitwasyon, napakakalmado pa rin ang tinig ni Thunder. Wala na rin siyang magagawa dahil wala siyang dalang sasakyan at anong oras na rin ito. Hindi na siya naghintay na pagbuksan. Siya ang kusang nagbukas ng pinto at agad nang pumasok. Kailangan niyang bilisan dahil nakita niya si Rondario na palapit na. Nesha, bilis na Thunder. Pagpigil niya sa sasabihin nito, tumingin ito sa labas at mukhang nahulaan naman agad ng binata kung ano ang minamadali niya. Nang makalabas sila ng gate, ay inabala niya sa labas ng bintana ang mga mata habang iniisip ang tungkol sa narinig niya sa ama niya kanina. Pinapahanap? Para ano? Alam naman ito kung saan nakatira ang ina niya noon. Paanong ipinapahanap kung hindi naman sila? Natigil si Nesha sa pagmumuni-muni at tila may biglang pumasok sa isipan. Are you okay? Hindi niya nilingon ang tanong ng binata ni hindi niya ito sinagot. I'm sorry about Irene. Hindi ko lubos maisip na kaya niyang gawin yun sa'yo. Inayos niya ang pagkakaupo at saglit na tinignan si Thunder. Nagawa niya, di ba? Tiyak at mas magagawa pa niya sa susunod. Kaya kung ako sa'yo, lalayo ka na sa akin bago pa maging leon ng babae mo. She is not my girl. Wala akong ibang babae. Bumuntong hininga ito. Maliban sa'yo. Dagundong ang puso ni Nesha. 6,000-libong boltahe ng enerhiya ang biglang umakyat patungo sa buong katawan niya. Agad nag-iwas ng mga mata ang dalaga dahil sa abnormalidad na pintig ng kanyang puso. At tungkol sa nangyari sa hotel. Thunder, ilang beses ko bang dapat sabihin na ayoko ng pag-usapan yun? Isang pagkakamali lang ang lahat, kaya tigilan mo na please. Bigla nitong itinuon sa kalsada ang tanaw at hindi na rin naimik hanggang sa marating nila ang kanyang rest house. Parang nagsisi siyang bigla sa pagsigaw rito. Hindi lang kasi talaga siya sanay. Nahihiya siyang pag-usapan ng tungkol sa mga ganoong bagay. Kaya hindi rin siya pwedeng sisihin. Isa pa ang dami rin ng mga tanong na bumabagabag sa kanya ngayon. Pagbaba niya ng sasakyan ay dire-diretso na siya patungo sa gate. Kala niya hindi na lumabas ng sasakyan si Thunder pero ikinagulat niya nang malingunan niya ito sa likuran. Hinawakan siya sa pulsuhan at pinaharap sa dako nito. Parang nagsisi rin siya kung bakit niya ito sinigawan. Sadyang ayaw lang talaga niyang mapalapit sa taong to. Kahit alam niya sa sarili na may kung anong damdamin na ang nabubuo sa loob niya. Hanggat kaya niyang iwasan o umiwas, gagawin niya. Huwag lamang dumating sa puntong madamay ito sa lahat ng kanyang problema. I'm sorry kung ipinagpipilitan ko ang sarili ko sa iyo, Nesha. Gusto ko lang kasi na maging maayos ang lahat sa pagitan natin.
lalo na sa nangyari sa hotel. Na yun nga ang ayaw mo pag-usapan. Alam mo, masaya ako nakilala kita that night. Minsan lang din dumating ang pagkakataon na may babae ako nagustuhan. Pero mukhang unang beses pa lang nawalan bigla ng pag-asa. And about kay Irene, she is a friend. Just a friend na ni minsan hindi ko nagugustuhan. Anyway, be safe always, sweetheart. Nagulat na lamang siya dahil sa isang masuyong halik na ipinagkaloob nito sa kanya. Nanlaki pa ang mata niya, lalo na nang kusang gumalaw ang kanyang labi. Sandaling katahimikan ng namayani at tanging mga labi lamang nilang dalawa ang nag-uusap. Hindi niya mapigilan ang sarili. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit siya nadadala sa mga halik nito. Napapikit si Nesha. Ang lambot ng labi nito at ang bango rin ng hininga ni Thunder. Napaungol siya, dahilan para maitulak niya ito. Nahiya si Nesha sa sarili at mukhang sa tawa nito halatang may kakaibang iniisip. Tatalikuran na sana niya ito nang halos kumawala ang puso niya sa kanyang dibdib nang buhatin siya nito at ibinalik sa sasakyan. Hindi rin siya pwedeng sumigaw, baka may magising at kung ano pang isipin ng mga tao. Thunder, ano ba? I'm sorry pero hindi kita kayang pakawalan, sweetheart. Bulong nito, tsaka siya dinampian ng halik sa labi ni hindi siya makalabas dahil nakalakang pinto. Saan mo ko dadalhin? Hindi ito sumagot at pinaharurot na lamang ang sasakyang dala nito. Hindi na alam ni Nesha kung paano niya ngayon lalayuan si Thunder. Dahil habang tumatagal na nagkakasama sila, tsaka naman lumalalim ang nararamdaman niya para dito. Lalo na ngayon, heto na naman siya. Nagpaubaya sa taong pilit niyang inaayawan kahit sa loob niya, iba ang itinitibok nun. Magkasama sila ng buong gabi ni hindi na siya nakauwi dahil sa taong ito. Nagugutom ka na ba? Magpapadeliver ako. Malumanay nitong tanong habang ang mga kamay nakapulupot sa katawan niya. Marahang binibigyan siya ng mamunting halik sa leeg at buhok. Parang ayaw pa niyang tumayo. Gusto niya na manatili lamang sa tabi nito. Wala silang mga saplot dahil bago pa lamang nang muling naghinang ang kanilang mga katawan. Ngayon pa lang, parang ayaw niya nang lumayo rito. Parang gusto na lamang niyang yakapin ito ng buong araw. Tumango siya, kaya ito gumalaw para tumayo. Kitang-kita ni Nesha ang maganda nitong katawan at six-packs abs na may perpektong hugis. Ano ba? Napahalakhak si Thunder nang makita niya ang ibaba nito. Nag-iwas siya ng tingin dahil hindi man lang kasi nito tinakpan ang armas nito at nakatutok pa iyon sa kanya. Napalunok siya ng sunod-sunod. Paano niya ba tinanggap ang ganoon kalaki? Kaya ba parang napupunit ang kaluluwa niya? At parang umabot na sa atay niya ang ano nito dahil ganun pala kahaba? What do you want, sweetheart? Parang ang sarap ng tawag na iyon. Kinikilig siya. Kung ano yung sayo. Kung sabihin kong ikaw ang gusto ko, ako din ba ang pipiliin mo? Napasigaw at napatalukbong na lamang siya ng kumot dahil sa kilig. Ayaw niyang ipakita ang ngiting yun. Narinig pa niya ang tawa nito na pumuno sa bawat sulok ng silid. Hindi ito ang kwarto na inukupan ni Thunder noon. Para silang nasa isang penthouse. Kumpleto na kasi ito mula sa kusina, sala, kwarto, CR at may mga gamit din. Parang isang bahay sa ibabaw ng mataas na gusali. Gumalaw ang kama. Mukhang naupo ito sa kanyang gilid. Kinuha nito ang kumot na nakatalokbong sa kanya. Natatawa pa rin ito. Okay, hindi na. Pinapatawa lang kita. Ang lambing ng tinig nito. Lalabas lang ako para ako nang mag-order ng breakfast natin. Dinampian nito ng masuyong halik ang kanyang labi. Wait me here. Sumaglit ito sa closet at nagbihis. Paglabas nito, nakashort na ito at may summer drawing at isang sandong puti at tagwapo. Hindi niya maiwasang humanga. Nakangiti ito sa kanya. Alis na. Pagtataboy niya. Tatayo na rin kasi sana siya para magbihis pero hindi ito gumagalaw sa kinatatayuan nito. Just stand up na. Inirapan niya ito. Ayoko. Natawa ito ng malutong. Huwag ka munang magbihis, mamaya na. Matulog ka na lang ulit. Kahit sa ang anggulo, ang lumani ng boses, hindi bagay sa mukha at katawan nito. Para ano? Wala, gusto ko lang na makatulog ka ng maayos. Halos wala ka kasing tulog kagabi, sweetie. Pumayag na rin siya para tigilan na siya nito. Paglabas nito ng pinto, doon na siya tumayo't nagtungo sa CR para maligo. Nakangiti ang dalaga habang nasa ilalim ng shower.
Naaalala ang mga nangyari kagabi, pero hindi pa rin mawaglit sa isip niya ang narinig mula kay Rondario. Kailangan niyang malaman ng lahat. Matapos maligo ay nagbihis na siya at dahil wala siyang gamit na dala ay boxer at t-shirt ni Thunder ang sinuot niya. Inayos din niya ang kama at tinupi ang mga kumot, tsaka niya inayos sa mga nagkalat sa lapag. Kakatapos lang niyang magligpit nang may marinig siyang katok sa pintuan. Si Thunder ang una niyang naisip, pero bakit ang bilis naman yata? Nakangiti niyang binuksan ang pintuan, pero nagulat siya nang hindi si Thunder ang naroon, kundi si Irene na may pasa sa braso. Gulat na gulat ito nang siya ay makita. "What are you doing here? Sinasagad mo ba yung pasensya kung babae ka, ha?" Singhal nito kaagad, pinasadahan siya mula ulo hanggang paa at namimilog ang mga mata nang makita ang suot niya. "Malandi!" Napansin agad ni Nesha ang pagsugod ng babae, kaya hinuklit niya ang braso nito at walang alinlangang sinipa. Ngunit nakaiwas ito. Akala mo ba mauulit yun? No way! Pero ito pwede. Gigil na usal niya nang sabunutan ni Nesha ang buhok nito sa likod. Hindi ito nakalaban dahil nakatalikod sa kanyang babae. "Huwag mo kong uumpisahan, Irene. Mas matanda ako sa iyo, akala mo ba? Dapat nga, ate ang tawag mo sa akin. Bitiwan mo ko." Sa sigaw nito at baka may makarinig, itinulak niya ito palayo, patungo sa pader sa harap. "Listen carefully, bitch. Wala akong inagaw sa iyo. Inahas? Wala rin. Dahil ako, hindi ko gawain yun." Galit na galit ito. Halos magdugtong na rin ang kilay. "Makinig ka, Irene. Thunder is mine at walang sayo. At itong tandaan mo. Baka ngayon hindi lang si Thunder ang napasakin, kundi lahat ng meron ka at lahat ng ari-arian ninyo. Tell that to our Lola, Irene." "Anong? Yeah, I am Nesha Hernandez, ang kapatid mo sa labas." "No way!" Muli itong sumugod pero nakita niyang parating si Thunder kaya hindi siya lumaban. "Malandi ka! Irene!" Tumigil ito sa pagsabunot sa kanya. "Thunder, siya ang nauna. She pushed me and..." "This is enough, Irene. At pakisabi kay Tito Rondario, binabawi ko ng partnership and all the money I invested to your company." "No, please, Thunder. Ikaw na lang ang..." "Just go. Wala na kayo maasahan sa akin. Not anymore, Irene." Tsaka siya hinila nito papasok sa silid na yun. "Are you okay?" Wala na siyang naisagot. Ayaw na lang niyang magsalita pa. Dahil sa ngayon, hindi niya kilala si Thunder kung sino ba talaga ito. "Paano, Ron? Paano nawala ng ganun kabilis ang lahat, ha?" Sigaw ni Esmeralda sa anak. Kitang-kita at rinig na rinig ng mga kasambahay ang sigaw ng matandang Eleazar sa anak nito na tahimik lang na kumakain. "Answer me this instant, Rondario. Hindi pwedeng mawala ang ilang ektaryang lupang iyon at lupa na..." "Lupa na ninakaw natin sa mga Hernandez, ma." Dugtong nito. Ngayon lang naglakas ng loob na sumagot ang anak na Esmeralda. Noon pa man ay ito na ang sinusunod ni Rondario upang kahit minsan matawag itong mabuting anak. Ngunit kahit ano pa ang gawin niya, hindi pa rin niya naririnig ni minsan na pinuri siya ng ina dahil sa kapatid niya. Kahit patay na si Rondel na kanyang kakambal ay hindi pa rin niya mapalitan sa puso ng ina ang kakambal. "What did you say?" "Binabawi ko lang ang lupang dapat ay sa atin pa rin, Ron." "Tumigil ka, ma. Alam nating pareho kung hanggang saan lamang ang lupa natin. Inangkin mo dahil mas maraming produktong itinanim ang mga Hernandez sa lupang yun. At oras na makuha mo yun, malaking pera ang papasok sa atin. Come on, alam mo na yun ang totoo." "Shut up! Kahit minsan, ipakita mo naman ang katapatan mo sa pamilyang ito." I did, ma. Pero ang mahal niyo pa ring anak ang lagi niyong pinapahalagahan. Hindi pa rin ba ninyo matanggap na patay na si Rondel at ako na lang ang meron kayo? Siguro kung buhay pa ang kakambal niya, hindi magiging ganito ang lahat. Siguro hindi aabot sa ganito ang kasakiman ng ina nila. Kung sana buhay si Rondel, may tagapagtanggol si Welma na nobya ng kanyang kakambal. Pero wala at wala rin siyang magawa. Hindi siya makagalaw upang tulungan si Rondel dahil maging siya ay natatakot din sa ina. Kung siguro hindi nagka-cancer ang kanyang kakambal, maayos ang pamilya nito ngayon. Alam niyang si Nesha Hernandez ay anak ni Rondel na kanyang kakambal. Ito ang batang naisipahanap ni Rondel noon sa kanya bago ito namatay.
Pero tanging pangalan lamang ang alam niya at hindi niya na alam kung saan napunta ang bata nang mamatay si Welma na ina nito. Sinubukan niya pero nalaman iyon ng mama nila kaya natigil ang pagpapahanap niya dahil sa banta nitong mawawalan siya ng mana. Pero nang makalugar ay muli niyang ipinahanap si Nesha. Pero huli niya nang malaman nang makuha na nito ang lupa at shares ng eco farming. Siguro kahit na malaman niya bago pa maibenta ang lahat, hindi niya iyon hahadlangan dahil karapatan iyon ng kanyang pamangkin. At may karapatan din ito sa yaman dahil anak ito ni Rondel. Hindi gaya ni Irene na isang ampon lamang. Inampon nila ni Irish si Irene dahil hindi magkaanak ang kanyang asawa. Walang alam ang ina niya na inampon lang si Irene noong kakasilang lamang. Pinalabas lang na nanganak si Irish upang hindi magduda ang mama niya na isang ampon si Irene. Kung tutuusin ay may mas karapatan si Nesha sa lahat ng yaman ng mga Eleazar kagaya niya. At sino ang bumili nun, Ron? Sino? Singhal nitong muli. Naupo siya at humigop ng kape. Hindi na siya siguro isusumpa ng kakambal niya dahil natulungan pa rin naman niya si Nesha. I know, Lola. Kilala ko kung kanino ibinenta ni Daddy ang lupa. Gumamit lang siya ng ibang pangalan. Mula sa pasilyo patungong dining ay umahangos na pumasok si Irene at halatang galit na galit. Nadako ang tingin ng lahat sa babae. Sino, apo? Sino? Sabihin mo sa akin. Kay Nesha Hernandez. Ang manlilin lang na peking babaeng iyon, Lola. Nagulat ang matanda at sunod-sunod na napakurap. What? Are you sure about that, Iha? Of course, La. At alam mo ba na ang Nesha Hernandez din na yun ay ang apo niyo raw sa labas? Is that true, Lola, na may apo ka sa labas? Biglang napaupo ang babae. Tumunghay agad ang kasambahay at binigyan ng tubig ang amo. Nakatulala ito at nakatitig sa kawalan. No way. Hindi ito pwede. Paanong? Humarap ito sa kanya. May alam ka ba dito, Ron? Gigil nitong sambit. Hindi siya sumagot. Answer me, Rondario. Alam mo ba ito? Oo, alam ko. Biglang naibato ng ina niya ang hawak na baso at agad na tumayo. Irene, samahan mo ko at may pupuntahan tayo. Saktong hinila ng ina niya ang kamay ng apo, paalis nang magring ang cellphone niya. Agad niya iyong kinuha sa ibabaw ng mesa at sinagot. Sir Ron, we have an emergency. What is it? Ang lahat ng shares and investment ni Mr. Casanova ay pinull out po niya. Maging ang lahat ng tulong niya sa Eco Farm, gusto niyang pabayaran, sir. Lumingon ang kanyang ina. Naka-loudspeaker kasi ang phone niya. What? Anong sinabi mo? Dexter? Inagaw ng ina niya ang cellphone. Yun po ang sabi ng attorney ni Mr. Casanova. Anong nangyayari? Anong nangyayari at sunod-sunod ang kamalasan sa atin ngayon? Hindi ito maaari. Hindi pwede. Dahil oras na kinuha niya ang lahat ng shares at investment, malulugi tayo. Wala nang sagot mula sa kabilang linya. Kinuha ni Ron ang cellphone at tumalikod. Nakita niyo na? Kung sana naging mabuti kayong tao, kung naging mabuti kang lola sa apo mo, hindi ito mangyayari. Tama nga, bilog ang mundo. At anumang oras pwedeng nasa ibaba na tayo at ang hinahamak mo noon at ipinagtatabuyan, nasa ibabaw naman. Anya bago ito tinalikuran. Miss Nesha! Miss Nesha! Sunod-sunod na katok sa pintuan ng pumukaw sa pagkakahimbing ni Nesha. Naalimpungatan pa siya at sunod-sunod na napakuskus na mga mata. Ano yun, Kia? I'm tired and sleepy. Please, mamaya na lang. Miss, si Doña Esmeralda nasa labas po. Nagwawalat hinihintay ka. Napabalikwa siya ng bangon nang marinig yun. Kaninang tanghali lang siya nakauwi mula sa hotel. Ayaw kasi siyang payagan ni Thunder. Pero dahil marami pa siyang gagawin, pumayag ito kahit napipilitan. At heto nga matapos ng lahat ng trabaho niya, tsaka pa lang siya nakaidlip. Tapos gigisingin din lang ulit. Nagbihis si Nesha ng mabilis at bumaba ng sala. Nasaan ang babaeng yan? Huwag niyo kong paghihintayin dahil mahalaga ang bawat oras ko. Naririnig niyang sigaw ng matanda. Mukhang alam na nito ang lahat. May ibinulong siya kay Kia. Kaya ito bumalik sa taas para sa kanyang inutos. Handa siya sa lahat dahil alam niya na mangyayari ito. Isa pa inaasahan na rin niyang sandaling ito. Sandali lang po, ma'am. Pababa na po yun. Bilisan ka mo't wala akong oras sa kanya. Gusto niya itong sigawan ng bakit ito narito kung walang oras. Abat ang kapal din ng pagmumuka.
Lola, mukhang natakot po sa inyo. Naroon din pala si Irene. Rinig na rinig niya ang maharot nitong tinig. Maya-maya bumalik si Kia mula sa silid niya at may iniabot ito. Kinuha niya iyon at isinukbit sa kanyang bewang. Tita Esmeralda, napadalaw ka. Masayang bati niya sa kabila ng galit. Napalingon ang dalawa sa dako ng hagdan. Pagtapak niya sa huling baitang ay agad siya nitong dinuro. Ikaw, walang yaka. Ikaw ba ang bastarda ng anak ko? Sa lakas ng singhal nito, matatakot ang hindi sanay. Ngumisi siya at pinasadahan si Irene. Nakangisi ito't nakakross pa ang mga kamay na nakapwesto sa likod ng lola. Oo Lola Esmeralda, ako nga. Finally at nalaman mo rin. Malumanay niyang usal, humakbang ito at muli siyang dinuro. Ibaba mo ang kamay mo dahil hindi ko hahayaan na sa mismong pamamahay ko kayo mag-iskandalo. Tama lang na maglola kayo ni Irene dahil kagaya mo Esmeralda ay pareho kayong walang pinag-aralan. Matigas niyang sambit. Ba't napakatalas ng dila mo? Ngunit kalmado pa rin siya sa kabila nun. Si Kia ay nasa likod lang niya at hindi siya natatakot dahil nasa pamamahay niya ang mga ito at anumang oras pwede niyang kasuhan ng trespassing. Yan ang itinuro mo diba? Ang maging marahas sa iba kahit pakadugo mo. Doon na tumaas ang kanyang tinig. Isang malakas na halakhak ang pumangibabaw sa sala. Ang kapal ng mukha mo. Anito, mas makapal ang mukha mo. Ni minsan, hindi niya napapayagan ng isang babaeng kagaya nito ang alipustahin muli ang kanyang pagkatao. Yung lupa, ibalik mo at huwag kang mag-ambisyon na sa iyo ang lupa ko dahil lahat ng iyon ay akin. Walang sa iyo, bastarda ka lang ng anak ko at wala na ang anak kong si Rondel, kaya wala kang karapatan. Nagulat siya dun. Si Rondel? Di ba at si Rondario ang... Nagulat ba kita? Kambal ni Rondel si Rondario at si Rondel ang nakabuntis sa ina mong si Welma. Pero wala na ang anak ko dahil sa inyo minalas siya at kayo ng ina mo ang dahilan kung bakit siya namatay. Kung sana pumayag si Rondel na magpagamot sa abroad, gagaling pa siya. Pero ayaw niyang iwan ng nanay mo. Kaya para matapos ng kahibangan ng anak ko, pinalayas ko ang nanay mo. Pero kahit saan na lang, nakasunod ang walang yamong ina. Sige Esmeralda, isa pang pagwalang-ya sa pangalan ng ina ko at mawawasak yung bibig mo. Hindi siya nakapagpigil na ilabas ang 45 baril. Hindi niya kinaya ang mga salita nito. Ngayon lang din niya ito nalaman. Umatras ang dalawa. Sige, subukan mong banggitin ang pangalan ng nanay ko. Ulitin mo. Makikita ang galit sa mga mata ng dalaga. Walang ya ka talaga. Naisigaw pa ni Esmeralda. Kaya pala inangkin mo yung lupa ng nanay ko dahil gusto mong maglaho kami sa paningin mo? Ikaw ang walang ya. Kayong mga mayayaman, mga mata pobre. Ha? Kasalanan ko ba kung patay gutom ang nanay mo? Bigla niyang kinasa ang baril at itinutok iyong muli kay Esmeralda. Sige, subukan mong banggitin ang pangalan ng ina ko. Hindi ako nagbibiro, Gurang. Sisiguraduhin kong mababasag yung bibig mo. Sunod-sunod na umatras ang mga ito. Layas, wala akong ibabalik sa'yo dahil legal kong nakuhang lahat ng lupang yun. Huwag mo kong tatakutin dahil mula sanggol, sanay na ako dyan. Hanggang sa labas ng bahay ay nakatutok sa mga ito ang dulo ng baril niya. Nesha, napalingon siya kay Thunder. Kabababa lang nito ng sasakyan. Hindi niya iyon napansin dahil malayo ang pinagtigilan nito. Ngunit dahilan din ang paglingon niya upang makakuha ng chance si Irene na agawin ang hawak niyang baril. Bitiwan mo, napakalandi mo talaga. Pati si Thunder, inagaw mo. Pati ba naman ari-arian namin? Malakas si Irene ngunit hindi siya magpapatalo. Naririnig niya ang sigaw ni Thunder ngunit hindi rin ito makalapit. Pati ang sigaw ni Esmeralda at ni Kia. Bitiwan mo! Sigaw niya rito. Ngunit sa isang iglap, pumutok ang armas na yun. Nagkatitigan sila ni Irene nang humandusay sa lupa si Esmeralda. Lola! Binaril mo siya. How dare you, Nesha? Ikaw ang kumalabit. Pero kung hindi mo ipinakita yung baril mo, hindi mababaril si Lola. Just shut up and call the ambulance. Parating na po, miss. Sabat ni Kia. Lumapit si Thunder at kinuhang hawak niyang baril. Ibinigay niya naman iyon. Hindi niya akalaing hahantong sa ganito. Hindi niya akalain. Proteksyon niya lang yun kung sakali.
Pero ang pumatay, hindi siya yun. Lola, I'm here. Sasamahan kita, okay? Be brave. Sa balikat ito tinamaan. Alam niya namang hindi yun mamamatay. Pero oras na naubusan ng dugo, sure na matitigok ang matanda. Hindi niya naman hinihiling na mamatay ito dahil hindi siya kagaya ng mga Eleazar na mga demonyo. Here, let me help you. Tatalian niya sana pero itinulak siya ni Irene. Umalis ka, malandi ka mga agaw. Gusto mo bang mamatay ang lola mo? Si Thunder na ang umawat. Hayaan mo na, parating na rin ang mga pulis. Inakay siya nito patayo. Apo, nauutal na tawag ng matanda. Yes lola, sandali lang po. Parating na po yung tulong, okay? Kumapit ka lang po ha. Hindi naman sa natatakot siya pero parang naawa rin siya sa taong to. Hindi siya masama para ipanalangin mamatay ito. May puso siya at hindi siya ang klase ng tao na gaya ng mga ito. May 10 minuto bago dumating ang ambulansya. Gising pa naman si Esmeralda nang buhatin ito at isakay ng sasakyan. Wala pang mga pulis kaya sumunod siya ng hospital para siguraduhing maayos lang ang matanda. Kasama niya si Thunder at kahit na anong mangyari, nakaalalay lang din ito sa kanya. Habang papasok ng hospital ay kararating lang din ni Rondario na anak nito. Ma, what happened? Dad, siya, si Nesha. Tinangka niyang patayin si Lola. Sabay turo nito sa kinatatayuan niya. Shut up, Irene. You shot your grandma. Bakit mo ituturo ang iba? Pinatigil niya si Thunder dahil halatang nanggagalaiti na ito sa galit dahil kanina pa kasi itinuturo na siya ang bumaril. Pinasadahan lang siya ni Rondario tsaka ito sumunod sa stretcher. Ayaw na sana siyang payagan ni Thunder na sumunod sa ER pero siya itong mapilit. Kahit naman kasi demonyo ito ay lola niya pa rin at hindi bato ang puso niya. Ito ang hindi niya inaasahan at hindi siya handa sa ganito kaya natatakot na rin siya. Dad, baka mapano po si Lola? Pagsara ng pintuan ng ER, yumakap agad si Irene sa ama nito. She's fine. Huwag kang mag-alala, Irene. She will be okay. This is your fault. Kasalanan mo. Irene, stop it. Walang may kasalanan rito. Dahil kung mayroon man, yun ay si Mama. Napatingin siya sa lalaki. Lumapit ito sa kanya. Bumuntong hininga muna ito bago nagsimulang magsalita. Nesha, patawarin mo si Mama. Alam ko lahat ng ginawa niya sa inyo ng nanay mo noon. At tungkol sa ama mo, patay na siya. Hinanap kita para sana tulungan ka nang mamatay si Welma. Pero hindi kita makita. Dahil ayon sa mga nakakakilala sa iyo, nasa Manila ka na raw. Hindi siya nakasagot. Yung lupa nakuha mo na rin. Sana tama na ang lahat ng to. Nalulugi na rin ang kumpanya. Pati ang Eco Farm. This is all my fault. What? Nalulugi? Are you serious, Dad? What about me pala ha? What about my future, Dad? Mamumulubi na tayo? Shut up, Irene. Please. Hindi ko kailangan ng pera ninyo, Rondario. Kinukuha ko lang kung anong amin ng ina ko. At hindi rin ako maghahabol sa pera ninyo. Sana'y malinaw sa inyo yan. Hindi rin sana ito mangyayari kung hindi dahil sa nanay mo, sir. Direkta niyang usal. Tumango ito't nagpapahiwatig na naiintindihan nito ang kanyang mga sinasabi. Nagpaalam na siya nga alis. Ngunit sumaktong lumabas din ng doktor ng ER. Hinahanap ang pamilya ni Esmeralda. Narinig niya pa na kailangan ng dugo ng babae. Hindi na niya inintindi. Ngunit hindi pa sila nakakalayo ni Thunder nang humabol si Rondario. Nesha, can you help us please? Tatanawin kong napakalaking utang na loob ito kung papayag ka sana. Hindi niya maintindihan hanggang sa ipaliwanag nito ang lahat. AB siya, kamatch ni Esmeralda. Hindi rin daw magkamatch si Rondario at mas lalo si Irene. At iyon na nga ang sinabi ng lalaki na ampun lang si Irene. Natawa siya na sumunod. Ayaw sana niya pero kahit naman walang ya si Esmeralda, lola niya pa rin ito. Ibig sabihin, walang ibang apo si Esmeralda kundi siya lamang. Nakakatawa ang mga nangyayari pero hindi siya maghahabol. Hindi niya kailangan ng pera ng mga Eleazar dahil may sarili siyang pera. Maraming salamat, Nesha. Ipapaalam ko ang lahat kay Mama at patitigilin ko na rin siya. Ako nang bahala sa lahat. Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Bago sila umalis ay nangako itong ito mismo ang aayos ng lahat. Yun lang ang nais niya. Sino ba ang ayaw ng tahimik na buhay? Nakausap na rin nila ang hepe ng pulisya at ayon daw sa biktima
Hindi na rin daw magkakaso ang mga ito. Nakumpiska ang baril niya. Kahit lisensyado pa iyon. Ibinigay niya na lang din para wala nang problema. Sa ngayon, naghahanda na siyang bumalik ng Manila. Sa Saturday siya alis dahil inaayos pa niya mga dapat ayusin dito. Ngayong gabi ay may date sila ni Thunder at excited na siya. Ngayong araw ay sasabihin daw ni Thunder ang lahat at nangangamoy proposal din dahil parang iyon ang nararamdaman niya. Isang buwan na rin na nagkakilala sila at sa lahat ng oras na kailangan niya ito, hindi siya iniiwan. Isang dress above the knee ang isinuot niya. Kulay pula iyon at talagang bumagay sa kanyang kulay. Mas tumingkad ang kaputian niya dahil sa suot niya. Pinarisan niya ng may takong at isang handbag. Ang sabi nito ay sa penthouse daw sila magkita. Napangiti si Nesha sa tuwing maaalala ang binata. Mukhang hindi na pwedeng itanggi. Mahal na nga talaga niya ang taong yun. Hindi niya na isinama si Kia para makapagpahinga na rin ito. Hinagahan niya ng 20 minutes. Na-excite talaga kasi siya. Good luck po, miss. Thank you, Kia. Ngiting sagot niya. Palabas na siya ng bahay nang tawagan niya si Thunder sa number nito. Ngunit nakailang dial na, hindi man lang ito sumasagot. Baka busy lang kaya hindi niya na inintindi. Pagpasok niya ng kotse, muli niyang tinignan ang kanyang handbag. Naroon ang pitikit na surprise niya kay Thunder. Excited na siya sa magiging reaksyon nito. Buntis siya at si Thunder ang ama. Kahapon lang niya iyon nalaman at wala siyang ibang pinagsabihan tungkol rito dahil gusto niyang malaman muna ng lalaki bago sa iba. Good afternoon, ma'am. Pagdating sa tapat ng entrance ay security ang agad bumungad at bumati sa kanya. Good afternoon. Hindi mapoknat ang ngiti sa labi ni Nesha habang pasakay ng lift. Top floor ang penthouse nito kaya medyo matagal bago marating yun. Nasa 59 floor kasi lahat. Nag-iisip na nga siya na baka pagmamayari ito ni Thunder, ayaw lang sabihin sa kanya. Pero mahirap o mayaman man ito, mamahalin niya ito ng totoo. Pagbukas ng lift ay may isang roomboy siyang nakasalubong. Magandang hapon po, ma'am. Kilala na talaga siya ng mga tao rito, pero halata niyang ilag itong tumingin, pero hindi niya iyon iniintindi. At dahil nobya siya ni Thunder, alam niya na ang password ng pintuan. Dahil pangalan lang niya iyon at ni Thunder. Tahimik lang siya nang pumasok. Pero parang wala namang surprise dito dahil normal na ayos lang ng kwarto ang kanyang naabutan. Wala sa sala si Thunder kaya dumiretso siya agad sa kwarto dahil baka naliligo. May dala pa siyang pizza dahil favorite nila iyon ni Thunder. Ngunit pagbukas niya ng pinto, ganun na lamang ang naging pagkagimbal niya. Hindi siya nakagalaw ng ilang sandali. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Nahulog na lang bigla ang hawak niyang box. Doon napalingon ng dalawa. Oh, Nesha, I'm sorry nandyan ka na pala. Nakita niyang sunod-sunod na umiling si Thunder at nagulat nang siya ay makita. Sweetheart, bigla itong tumayo at nalantad ang ibaba nito. Agad nitong hinila ang kumot. Hey, Thunder! Hiyaw ni Irene, ngunit huli na. Tumalikod siya at tuloy-tuloy sa paglabas. No, sweetheart. Please, listen to me. Ngunit malutong na mag-asawang sampalang pinakawalan niya. Sa napakasakit sa kanyang nakita, nasa ibabaw nito si Irene at gumigiling. Nandidiri siya sa sarili. I hate you. Huwag mo akong susundan. Magsama kayo ni Irene. Pareho kayong basura. Please, sweetheart. Please, listen. Nesha, wait. Ngunit hindi siya nakinig. Patuloy ang takbo niya hanggang makapasok siya ng lift. Hagulgol ang tanging nagawa ni Nesha habang palayo sa lugar na yun. Hindi niya alam kung paano mag-move on dahil ngayon pa lamang siya nakaranas ng ganito at hindi niya inaasahan na sobrang sakit nun. Parang winawasak ang puso niya. Pinupunit ng dahan-dahan. Ito ang unang beses na nasaktan siya at huli na rin. Isinusumpa niyang hindi na ito muling mauulit. Umalis si Nesha sa bayang iyon matapos ng lahat. Bumalik siya ng Manila na durog na durog. Bago siya umalis ng bansa, siniguro niyang maayos ang lahat. Kailangan niyang lumayo, malayong malayo sa lalaking nanakit sa kanyang puso. Ayon kay Kia, nakarecover na raw si Esmeralda. Good for her, at wala na rin naman siyang pakailan pa sa mga taong yun. Habang nasa ibang bansa, si Kia muna ang namahala sa lahat. Kailangan niyang maging matatag kahit siya na lang at ang kanyang anak dahil ang ama ng baby niya ay kagaya rin ng ibang lalaki na nangangaliwa.
Sana maghilom na ang sugat sa puso niya sa lalong madaling panahon.